We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Wala pa gani na turnover sa mga benepisyaryo ang nangaguba na ang mga pabalay alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011 sa Cagayan de Oro City. Sigun sa usa ka konsehal nga gipasagdan matud pa ang maong proyekto. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Viral karon sa social media ang mga hulagway nga gipost ni Cagayan de Oro City 1st District Councilor Malvern Esparcia kung nasa makita sa mga litrato ang itsura sa mga panimalay sa 722 housing project sa Barangay Lumbia. Nangaguba na kuno og ang uban gipangkawat ang mga lababo o mga jalousie sa bintana nga wala pa gani na turnover sa mga benepisyaryo. Kini karon ang kasamtangang kahimtang sa 722 housing project dinhi sa sitio Pahiron sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Din makita ang buak-buak nga mga samin ug nangawala na nga pultahan. Gani pipila ka mga housing unit sab ang nahugmak na gumikan sa pagdahili sa yuta. Sumala sa tsud nga ilan na kunong gipaabot ngadto sa kontraktor sa project ang maong problema ug sumala niya nga willing man sab moabaga ang kontraktor alang sa repair sa maong mga housing units. Sumala sa konsehal nga daw gipasagdan sa City Housing Urban Development Department Kunsud ang maong proyekto nga gidonar pa sa Japanese government alang sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. So sayang ba ang unit na naguba na lang, wala mahatag sa mga tao. Tapos ikadua, hinatag biya na sa laing tao, di ba? Burag kita ba kung manghatag tao butang o donasyon tapos gipasagdan lang, basi mo niya malugda. Di na ta makadawat niya na. Sumala sa head sa TSUD nga si Attorney Samuel Rolyo nga kanunay kuno ang ilang monitoring sa maong proyekto. Gibutyag niya nga aduna nay 225 ka mga units ang ilang na turnover sa mga benepisyaryo ug nagpadayon sab kuno ang konstruksyon sa nabiling dulan 300 ka mga units. Naundang lang kuno ang pagtrabaho sa maong housing project gumikan sa pandemya sa milabayng 3 ka tuig. Willing man daw sila. Ang ila lang daw nga kinanglan kung ilang i-repair, ilan na pamutong mitana. Puy anagyud kay basin og mauya pa may tabo kung walay tao. Nagpahigayon na sab kuno sila karon og profiling alang sa mga benepisyaryo nga nahatagan sa maong housing grants nga wala mipuyo sa ilang balay. Kini aron mahatagan sila og notice og mapatubag tungod posible kuno nga makansila ang ilang housing grant ug ma-award kini sa laing pamilya. Kada man kung awardee ka sa atong housing, regardless bisag asa, na kay undertaking ang imong ginapuy-an within 21 days, otherwise ma-forfeit. So katong nangakita namo ang gipang abandonar, we do not know ano naman sa mga factors nga ano man good. So amo na silang per-record based lang sa among record nila, amo na silang gipang notice. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa paglimpyo ang Task Force Demolition sa Isla Delta nga kaniadto pa na demolish human nga gideklarang no build zone. Target na sab sa demolition team ang uban pang mga kabalayan nga nakatukod ilawom sa Cagayan de Oro City Boulevard ug mga billboards. Ani ang report. Padayon ang clearing operation nga ginahimo karon sa Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City LGU sa Isla Delta sa Barangay Consolacion aron hingpit na kining malimpyo. Sigon sa LGU nga ilang tinguha nga wala nay mga istruktura nga matukod sa lugar ug maundang na ang daw illegal quarrying nga nahimo ng panginabuhian sa mga tawo nga nagpuyo sa lugar. Kahinumduman nga niadtong bulan sa Agosto, gidemolish ang mga namuyo sa lugar sa rason nga delikado kuno puy-an ang maong lugar tungod sa risgo nga duol kini sa Cagayan de Oro River. Well, ang ato mang tuyo gid diha say nga kanang Isla Delta, Isla Bugnaw o kanang mga isla diha nga nakasulod sa
diya sa Riverside yun, no? Diya sa atong flood control nga wala gyud magpuyo permanently kay ang gitugot mo ko diya temporary use ra gyud, no? Kanang butang ta na alay katong pare kaniya atong pista nga naay nag dragon boat. Kaniadto dinhi sa akong gitindugan napuno kini sa mga istruktura sama sa mga balay nga gitukod o gipuy-an sa mga residente dinhing lugara. Apan karon tungod sa sagunsong operasyon sa Task Force Demolition nahawan na gayud kini. Og sumala sa lokal nga kagamhanan, pag malimpyo na kining lugara, isunod nila kining mga billboard susama niini. Lantawon kuno sa Task Force Demolition ang mga papeles sa mga billboards nga nakatukod, labi pa nga no build zone kuno ang maong mga lugar. Target sa LGU nga mapaspasan ang pagpahawan sa mong isla, apan aminado sab sila nga dili kini madali-dali tungod sa daghang rason. Lisod man og kausahon unya dili din nato karabang dili timantanan. So mo nang atong by face lang usa. So kung unsay lakaw sa Delta dunay mga ingnon ta nakulian, dunay mga problema, sumadres na ngadto hopefully matarong lugar pag-adto nato sa lain lugar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Sa 11 higayon, may pirma og kasabutan ang Bureau of Jail Management and Penology 10 uban ang Department of Trade and Industry 10 alang sa Restart Project nga nagatumong nga matabangan ang mga persons deprived of liberty sa rehiyon. Nagkadaiyang mga produkto nga gama sa mga PDL ilang gibida. Aniyang report. Human na pirmahan ang Memorandum of Agreement tali Bureau of Jail Management and Penology Region 10 o Department of Trade and Industry 10. Masugdan na ang Restart Project. Usa sa tumong sa proyekto ang skills training, development sa entrepreneurial o marketing skills sa mga persons deprived of liberty sa rehiyon. Sigon sa DTI nga pinaagi sa maong MOA, pipila ka mga personahe nila ang mututok karon sa paghatag og skills sa mga PDL aron mamahimo nilang source of income bisan pa man nga anaa sulod sa prisuhan. Matagaan natong katakos ang atong mga PDLs para pagbalik nila dito sa komunidad, doon na sila kapaninghuhaan para sa ilang pamilya, para masuportahan nila ang ilang pamilya o ang ilang komunidad. Alang sa BJMP-10, among proyekto dugang oportunidad sa mga PDL nga anaa sa ilang kustodiya. Padayon sab kuno ang ilang pagpaningkamot aron dili mahutdan og oportunidad, ingon man mawad-an og paglaom ang mga PDL. Yung products ng ating mga PDL before is yung pwede lang nilang ibenta. Ngayon nagle-level up na po tayo. We are also selling their products online. Tapos meron din tayong through sa ating mga kaibigan na may mga stores. Doon din natin dinadala ang mga products ng ating mga PDL. Gawa sa skills training ang ihatag sa DTI, nauna nang nabansay ang mga PDL sa nagkadaiyang panginabuhian sulod sa prisuhan. Karon, gipasigarbo sa BJMP male o female dormitory ang ilang wood sculpting o paintings. Samtang sa female PDLs, produkto nila ang paghimo og portraits nga gama sa mga beads. We are no longer concerned sa palliative kind of treatment sa ating mga PDL. Ibig sabihin, hindi lang natin sila binabantayan 24 hours na nakaselda sila. Binibigyan natin sila ng pagkakataon upang ma-develop pa ang kanilang mga skills sa pamamagitan ng paggagawa ng mga products. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong nagkaduol ang barangay o SK elections. Importante nga ang atong mapiling kandidato. Dunay kasing-kasing og tinudanay ang pagpanerbisyo. Ikaw, isip usa ka botante. Unsay gipangita nimo sa usa ka kandidato? Ang tao nga kahibalo siya nga modala dili lang sa iyang kagalingon pero even sa komunidad. Sincero nga tumong sa pagpangalagad, sir.
to andam gid ka ana, labi na gid ka ng mga basic kayo, walay pangkaon, walay pamiliti ang bata, mga pambayad kuryente. So kana lang gid passion gid. Kung unsay gihimo sa mong kapitan karon, mao ba daw himuon? Tayo ka ng educational assistance para sa mga kabatanunan sa mong lugar, sir. Pertaan ang kaayuhan sa kabatanunan. Siyempre iibalik ang pagka kanang mga gud sa mga batanon ngay maging hugyaw gyapon. Pure mga mga choice sa mga lugar. Ang mga unsa? Mga choice. Ang mga choy. Pipilian ng mga choy. Ay mas taas ang standard sa candidate. Sa jowa first before the kandidato. Ano di ay? Kandidato, sir. Anong kandidato man? Sir, mas gapo ang standard jud nila. Sa jowa di ay? Dili lang. Standard sa kandidato, sir. Wala mo kay jowa. Napud tay standard sa jowa. Siyempre, takaroon kay dili man ko mag-love life at focus na ako sa eskwela. Siyempre, ang standard sa kandidato. Ang jowa day, ma'am. Makaya lang man ang standard sa jowa. Sana all. Standard sa jowa. Sana all. Anong jowa, ma? Kaya mo may mag-aabay ng mantad-santad. Ako, takaroon po ko jowa. Sure, sir ba? Sure ba? Kandidato. Ha? Kandidato. With GMA Regional TV. Localized thunderstorms ug ulan nga hatod sa Intertropical Convergence Zone ang magpaulan karong adlaw sa pipila ka lugar sa nasod. Sumala sa pag-asa, padayong nakaapekto karon sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Karong buntag pa lang lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini sa hapon ug mas halapad na ang apektado sa ulan. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar, hinungdan nga mag-igbat sa posibleng baha o landslide. Motorista nga na-stranded sa baha sa Atlanta, Georgia sa Estados Unidos na rescue pinaagi sa pagbuak sa bintana sa sakyanan. Gila yung girespondihan sa Atlanta first responders kining usa ka sakyanan nga halos malapawan na sa tubig baha sa tunga sa dalan sa Atlanta, Georgia sa Estados Unidos. Sa body cam footage, makita ang usa ka police officer og fire rescue captain gawas sa usa ka sakyanan nga halos malapawan na sa tubig baha. Gibunalan niini og bato ang bintana sa driver side o gibira ang driver pagawas aron maluwas. Matod sa Atlanta Police Department, nga lalom kuno ang tubig baha. Gani ila nang gilift gikan sa ground ang sakyanan aron maabli ang pultahan. Mga kapuso, this morning, makauban nato ang Fierce nga Miss Philippines Tourism 2023 ug ang karakter nga nagdala si Gigi Robles sa GMA Afternoon Prime Series sa GMA nga Magandang Dilag nga si Herlin Budol. Atong sayron kung unsa ka mahinungdanon alang kaniya ang paghigugma ug kumpiyansa sa kaugalingon sa akong pakighinabi kaniya din hilang sa BizTalk. Herlin, welcome dito sa Mindanao at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag sa inyong tanan. Ako nga po pala si Hipon, Gigi Robles and Greta V. Speaking of Magandang Dilag, namamayagpag sa ratings ang serye nyo. Ano pa ba yung mga dapat abangan ng ating mga kapuso lalo na sa karakter mo bilang si Gigi Robles at Greta V? Marami pa ho. Ako nga din ho nabibigla eh. Kasi parang hindi ko alam kung normal ba yun yung maging fan ka ng sarili mong show. Kasi wala pa akong pinapalagpas talaga na araw na hindi ko mapapanood yung sarili ko. Ewan ko, siguro first time ko po, syempre support ko muna yung sarili ko bago ko humingi ng suporta sa ibang tao. Hinangaan din ng publiko ang galing mo sa pag-arte. From being a comedian, beauty queen, and now, isa ka ng ganap na actress. Ano yung masasabi mo dito? Hindi ko pa rin po masing-in sa utak ko na, oh my God, ako, artista na ho pala ako. Yung pressure sa akin nung una na, hala baka walang manood, hala baka walang, ang dami kong what if na, ang dami kong baka sa utak ko na, hala baka ayaw nila nung acting ko, hala baka, yung pala dapat enjoyin mo lang, bigyan mo ng effort, bigyan mo ng
yung pinaka-best mo. May mga kapuso tayong nanonood na may self-doubt rin, may mga gustong abutin sa buhay, pero yun nga, minsan, yung parang iba yung hinihila tayo ng self-doubt. Ano yung tips na maibibigay mo sa kanila? Actually, para sa akin, okay lang naman yung anong sabi mo? Self-doubt. Oh, yun. Self-doubt. Yes. Yung parang nag-aano ka sa sarili mo, nag-aalangan ka sa sarili mo. I-boost mo rin yung sarili mo, hindi, kaya mo yan. Pag nag-aalangan ka sa sarili mo, patunayan mo na kaya mo yung mga ginagawa mo. At saka, kailangan mo munang kilalanin mo yung sarili mo bago ka lumaban sa kung saan mo gustong lumaban. Lastly, invite all our Kapuso viewers in Mindanao to watch your serye na Magandang Dilag. Ayan, araw-araw po kayong manood, Monday to Friday, na Magandang Dilag. 3:20 p.m. ho yan sa GMA Afternoon Prime. Pagkatapos ng Abot Kamay na Pangarap, di ba? At saka, syempre, kahit sa YouTube channel ng kapag nasa trabaho kayo, manood kayo sa YouTube ng GMA. Ayun lang, maraming salamat sa inyong lahat at sana makabalik po ako dito sa lugar nyo at sana supportahan nyo po lahat kami ng GMA. Ng mga artista, ganyan. Kasi nandito kami para magpasaya po sa inyo. Mahal ko kayo at sana mahal nyo rin po kami pabalik. I love you so much. Ayan. Thank you so much for gracing us with your presence this morning, Herlene. Sana nga makabalik ka dito soon. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Isip tubag sa problema sa parking spaces sa Zamboanga City. Nakatakdang ablihan sa publiko ang bagong parking areas sa sentrong bahin sa syudad. Ano ang report ni Efren Mamak? Nagpaygayo na og clearing operations ang mga personahe sa Zamboanga City LGU sa mga bakanting luna sa Valderosa o Rizal Street sa Central Business District sa syudad. Kini aron himuong dugang legal parking area sa syudad. Sumala sa LGU, usa sa mga suliran sa mga motorista kaniadto ang legal parking spaces sa sentrong bahin sa syudad. Gani ginadakop sa City Traffic Management Unit ang mga naga-illegal parking subay sa City Ordinance 601 o ang campaign against illegal parking in city streets. Alegre kita kay mga idle lands, no? Mga businessman na ginanegosyante na sila tausa, no? Ya ofrece sila voluntaryo con el city government, no? Bien grande ayuda para na problema kane del parking aquí na datun syudad. Sa kasamtangan, usa ka parking area lang ang abli alang sa mga motorista. Sa karon, gituki pa sa LGU ang posibleng parking rate sa duwa ka bag-ong parking spaces. So far, deliberate pa no? Ojalá siguro the same rate lang cosa kita kubra el local government ara, no? Usually 5 pesos para na mga motorcycles, no? 10 pesos per four wheels vehicle. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka Walk for Peace, Candidates Briefing, Integrity Pledge ug Peace Covenant Signing ang gipahigayon sa COMELEC 10 ug Cagayan de Oro City Police Office aron masiguro ang hapsay nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Ani ang report. Adlawng Sabado sa pagpanguna sa Commission on Elections 10, uban ang Police Regional Office 10 o Cagayan de Oro City Police Office, gipahigayon ang Walk for Peace, Candidates Briefing, Integrity Pledge o Peace Covenant Signing. Kinialang sa hapsay ug malinawon nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30 ning tuiga. Nagsugod ang aktibidad sa Rodelsa Circle, hantod sa Kiosko Kagawasan sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Ang highlights sa maong activity ang pag-edukar sa mga participants ug mga candidates sa bot magpapili karong maabot 20 BSK 2023. So dito ang atong city election officer nag-brief ug nag-edukar sa atong mga kandidato sa ilang
mga katungod ug ilang mga obligasyon, no? Dako ang kalipay sa kapulisan sanglit pinaagi sa mong aktibidad. Ilang nakita ang pagkasinsero sa mga kandidato alang sa malinawong piniliay. Hinoon bisan pa man, dili gyapon magkumpiyansa ang kapulisan. Padayon kuno ang ilang pagplastar sa security deployment karong eleksyon. Tanan nga mga polling center presente sa atong area of responsibility matagan og PNP Kopo personnel ug pakigalayon sa COMELEC, City COMELEC officers mo'y atong focus sa pagkakaroon. Karong ginapatuman ang COMELEC gun ban, nanawagan sab ang Kokpo ngadto sa mga kandidato nga mosunod sa maong balaod. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kapuso primetime Princess Barbie Forteza gikabiliban sa fans tungod sa iyang pagdala sa karakter nga si Monique sa maging sino ka man. Gani ang behind the scenes sa iyang internalization nagtrending sa social media. Niadtong miaging Biyernes nga episode sa maging sino ka man, atong nasaksihan ang maaksyon ug agaw buhay nga eksena kung asa nagsakay og motorsiklo si Barbie. Hangtod nga nahulog kini sa tulay ug miadto sa lapukan. Tungod niini, gidayig ang katakos ni Barbie sa aktingan. Gani kagahapon, gipost sa GMA sa TikTok ang behind the scenes sa iyang internalization sa maong scene. Makita sa pagpangandam pa lang na bati na ang emosyon ni Monique. Miabot na sa kapin 4.5 million views ang maong BTS footage. Samtang sa Royal Blood, atong nasaksihan gabii kung kinsa ang mipatay kang Gustavo Royales. Walay lain kundi si Margaret. Apan, kinsa kaha ang iyang kakunsabo sa pagpatay. Kana ang atong atangan sa ulahing upat ka gabii sa Royal Blood pagkahuman sa maging sino ka man. Mga kapuso, 96 days na lang, Pasko na. Ting pamalit na sab og mga regalo alang sa Christmas party sa inyong mga anak. O dili ba kaha ihatag sa mga kinugos. Atong gipangutana ang pipila ka mga dabawenyo kung unsa ang mapalit sa ilang 50 pesos nga pangregalo karong Pasko. Ikaw, kaya ba ang hashtag 50 pesos challenge? Ballpen, sir. Pwede. Unsa pa? Something mga biscuits o kanang candies. Murag-mura na akong nahunahon as of now kay mahal man ang palitonon karon. Ore maigo sa 50 pesos. Mura ginana gyud, sir. Bracelet. Kay memorable man sa chas and pwede siya as promise siguro yata na. Kung makadawat ka og bracelet karong Christmas party niyo, okay ra si mo ha? Okay ra kayo eh. Dili ka mo reklamo. Dili sad. Picture frame kay kanang sa unam ko tong high school pa ko kay maglagot yun akong classmate anak sa basta regaluhan og picture frame ba parang na-remember lang ko akong classmate before sa high school. Okay, ikaw nakadawat kag picture frame kani adto sa during Christmas party? Wala. Kay mostly sa kumadawat kay mga t-shirt na. Kung tagaan ka karon modawat pa ka or dili na? Modawat ko basta sa Ginoo nga portrait. Keychain. Nga naman. Kay even though di mi mag-uban tapos tungod ako nag-give sa iya ha, ma-remember ko niya in any place. Panyo. Panyo. Or Colgate ba o toothbrush ba, pang regalo lang. Okay wala na kailain mapalit sa 50? Wala na. Ano lang. Kay mahal naman ang palito nun. Baso, I guess. Nganong baso man imong hunanaan? Kasi as kuya na akong mama is nagabaligya siya mga kabalo ko nga ang baso dyo ang pinakamuda karon kay nakay mapalit nga 35 nga baso karon tapos napitag 15 so baso dyo noon anaan kuya. Usa ka charity bazaar ang gipaygayon sa usa ka tulungaan sa Santa Ana Avenue, Davao City. Tumong niini nga matabangan ang mga young entrepreneur ug estudyante. Gikalipay ni Venice kinsa usa ka college student ug young entrepreneur ang gipaygayon nga charity bazaar. Nagsugod kuno siya sa iyang gamay nga negosyo sa milibeng tuig, isip usa ka online seller. Hangtod sa namuntar na kini og pwesto. Sa maong charity bazaar, mapalit ang nagkadaiyang produkto sama sa beauty products, accessories, bags, mga sanina, pagkaon ug uban pa. Tingwa sa maong aktibidad nga matabangan ang mga young entrepreneur ilabi na ang mga estudyante sa maong tulunghaan aron mabansay ang ilang marketing ug entrepreneurial skills. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Michelle Obama, former First Lady of the United States.
your success will be determined by your own confidence and fortitude. Mga kapuso, 96 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.